Alam mo bang may mga katangiang hindi halata pero sobrang lakas ng hatak sa babae? Maraming lalaki ang iniisip na ang itsura, yaman, o matamis na pananalita ang pinakamahalaga pagdating sa pag-akit ng babae. Pero sa totoo lang, may mas malalim pang aspeto na mas matimbang. Mga katangiang hindi agad napapansin pero likas na nakakaakit sa isang tunay na babae. Hindi lahat ng babae ay naghahanap ng lalaking may perpektong hitsura o makinis na sasakyan. Mas mahalaga ang lalim ng pagkatao, ang paraan ng isang lalaki sa paghawak ng kanyang buhay at ang kanyang paninindigan. Kung ang isang lalaki ay may direksyon sa buhay, emosyonal na matatag at may disiplina, nagkakaroon siya ng kakaibang alindog na hindi basta-basta matutumbasan ng panlabas na anyo. Ito ang mga katangiang naglalabas ng tunay na respeto at paghanga mula sa kababaihan. Sa filosofiya ng Stoicism, hindi ang panlabas na bagay ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi ang pagkontrol sa sarili, pananatili sa landas ng tamang moralidad, at ang pagpapahalaga sa mga bagay na may tunay na halaga. Ang stoic na lalaki ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa walang kabuluhang bagay. Hindi siya nagpapadala sa emosyon at alam niya kung paano panatilihin ang kanyang sarili sa ilalim ng kontrol. Sa mata ng isang babae, ang ganitong uri ng lalaki ay nagbibigay ng seguridad, kumpiyansa, at isang presensya na mahirap ipaliwanag ngunit malakas ang hatak. At ngayon, pag-uusapan natin ang 10 nakatagong katangian na tunay na nakakaakit sa isang babae. Mga katangiang dapat mong linangin ngayon. Una, emosyonal na katiyakan at kalmado. Sa isang mundo kung saan maraming tao ang madaling matinag ng emosyon, ang isang lalaking may kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng problema ay isang bihirang hiyas. Ang babae ay natural na naghahanap ng seguridad, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa emosyonal. Kapag ang isang lalaki ay hindi pabigla-bigla sa kanyang reaksyon, hindi nagagalit ng walang dahilan, at hindi madaling magpanik sa harap ng pagsubok, nagiging haligi siya ng lakas at kapanatagan. Hindi ito nangangahulugan na ang isang lalaki ay kailangang maging manhid o hindi na dapat magpakita ng emosyon. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa sariling damdamin. Ang lalaking hindi agad nagpapadala sa galit, selos o takot ay nagiging mas mapagkakatiwalaan at mas kanais-nais sa mata ng isang babae. Sa isang relasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng isang partner na hindi madaling matinag, lalo na kapag may pagsubok na kinakaharap. Sa Stoicism, tinuturo na ang tunay na kalakasan ay hindi nakikita sa pisikal na aspeto, kundi sa kakayahang kontrolin ang sariling emosyon. Sabi nga ni Seneca, hindi ang mga pangyayari ang nagdudulot ng ating emosyon, kundi ang ating reaksyon sa mga ito. Ang lalaking hindi alipin ng kanyang emosyon ay isang taong may mataas na antas ng disiplina at karunungan. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, hindi lang babae ang maaakit sa iyo, magiging respetado ka rin bilang isang tao. Pangalawa, may malalim na layunin sa buhay. Sa mundo ngayon, maraming tao ang parang dahon sa hangin. Walang direksyon, walang malinaw na layunin, at madaling matangay ng mga pangyayari sa kanilang paligid. Ngunit ang isang lalaki na may matibay na layunin sa buhay ay hindi basta-basta natitinag. Siya ay may direksyon, may pangarap, at alam niya kung ano ang nais niyang marating.
Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi naghahanap ng kasiyahan sa ibang tao, lalo na sa isang babae, dahil siya mismo ang lumilikha ng kanyang sariling ligaya at katuparan. Ang mga babae ay naaakit sa lalaking may pangarap at determinasyon. Kapag nakikita nila na may direksyon ang isang lalaki, nagkakaroon sila ng tiwala na kaya niyang pangalagaan hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati ang kanyang magiging pamilya sa hinaharap. Mas gugustuhin nilang sumama sa isang lalaking may malinaw na misyon kaysa sa isang taong laging naghahanap ng aliw ngunit walang tunay na layunin. Ang pagiging abala sa sarili mong misyon ay hindi nangangahulugan na hindi ka na dapat magbigay ng oras sa relasyon. Sa halip, ito ay nagpapakita na hindi ka nakasandal sa ibang tao para sa iyong sariling halaga at kasiyahan. Ang isang babae ay mas naaakit sa isang lalaking puno ng sigla sa kanyang ginagawa. May negosyo man siya, may creative pursuit, o may propesyon na tunay niyang minamahal. Ayon sa Stoicism, ang isang taong may matibay na layunin ay hindi madaling matinag. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, dapat mong gawin ang iyong tungkulin, hindi dahil sa gusto mo ng papuri, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nabubuhay para sa opinyon ng iba. May sarili siyang layunin at anuman ang sabihin ng mundo, hindi siya nag-aalinlangan sa kanyang landas. Kung nais mong maging isang lalaking may mataas na halaga sa mata ng kababaihan, hanapin mo muna ang iyong layunin sa buhay. Dahil kapag mayroon ka nito, ang respeto at paghanga ng ibang tao ay kusa ng susunod. Pangatlo, pagpapahalaga sa sarili nang hindi nagmamayabang. Isa sa mga pinaka-kaakit-akit na katangian ng isang lalaki ay ang kanyang kumpiyansa, pero hindi yung mayabang o sobrang bilib sa sarili. Ang tunay na kumpiyansa ay tahimik. Hindi ito kailangang isigaw sa mundo o ipagyabang sa social media. Ang lalaking may pagpapahalaga sa sarili ay alam ang kanyang halaga, kahit hindi siya pinapalakpakan ng iba. Ang mga babae ay mabilis na nakakaramdam kung ang isang lalaki ay desperado sa atensyon. Ang madalas na pagyayabang, pagpapakita ng kayamanan, o paghahanap ng validation mula sa iba ay hindi tunay na kumpiyansa. Ito ay tanda ng kawalan ng tiwala sa sarili. Sa halip, ang lalaki na hindi nangangailangan ng labis na papuri pero may tiwala sa kanyang kakayahan at prinsipyo ay nagiging natural na kaakit-akit. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi takot mapag-isa, hindi nangangailangan ng approval sa bawat galaw niya, at hindi nagpapadala sa opinyon ng iba. Siya ay kalmado, grounded, at may sense of self-respect. Ang kumpiyansa niya ay nagmumula sa loob, hindi sa panlabas na bagay tulad ng pera, trabaho, o relasyon. Ayon sa Stoicism, kapag alam mo ang iyong halaga, hindi mo kailangang ipangalandakan ito. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya tingnan ng iba, kundi sa kung paano siya mamuhay ng may dangal at prinsipyo. Tulad ng sinabi ni Epictetus, huwag mong hayaan ang ibang tao ang magdikta ng iyong halaga. Ang sarili mong paninindigan ang tunay na sukatan ng iyong pagkatao. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo nang hindi naghahanap ng atensyon, mas lalo kang magiging kaakit-akit hindi lang sa babae kundi sa kahit sinong tao. Dahil ang respeto at paghanga ay hindi hinihingi, ito ay kusang ibinibigay sa mga taong may tunay na halaga. Pang-apat, tahimik pero malalim na pag-iisip. Sa mundo ngayon,
na punong-puno ng ingay. Mula sa social media hanggang sa pang-araw-araw na usapan, bihira ang lalaking marunong manahimik at makinig. Maraming tao ang gustong magpahayag ng kanilang opinyon, pero kakaunti lang ang may kakayahang magsalita ng may lalim at tunay na karunungan. Ang lalaking tahimik pero malalim mag-isip ay may kakaibang aura ng misteryo at respeto. Hindi siya nagsasalita para lang may masabi. Hindi rin siya naghahabol ng atensyon sa pamamagitan ng madaldal na kwento o walang saysay na opinyon. Ngunit kapag nagsalita siya, may bigat ang kanyang sinasabi. Dahil pinag-isipan niya ito ng mabuti. Ang ganitong lalaki ay hindi nangangailangan ng validation mula sa iba. Marunong siyang makinig, umunawa at magbigay ng payo kung kinakailangan. Dahil dito, mas nagiging kaakit-akit siya sa mga babae. Ang mga babae ay naaakit sa isang lalaking may lalim. Yung hindi lang puro papogi o palabiro, kundi may tunay na karunungan na makakatulong sa kanilang pag-unlad bilang tao. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na katalinuhan ay nasa kakayahang makinig bago magsalita. Ayon kay Zeno, ang tagapagtatag ng Stoicism, kaya tayo may dalawang tenga at isang bibig ay upang mas maraming pakinggan kaysa sa ating sinasabi. Ang lalaking marunong makinig at nag-iisip bago magsalita ay nagkakaroon ng respeto at paghanga mula sa iba. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong pananalita, piliin lamang ang mahalagang sasabihin at magbigay ng wisdom sa tamang oras, mas magiging kaakit-akit ka. Hindi lang sa kababaihan, kundi sa lahat ng tao sa paligid mo. Panglima, kakayahang maging mapagpasensya at huwag madaling mag-react. Sa mundo ngayon na puno ng stress at mabilisang reaksyon, ang isang lalaking may kakayahang maghintay, mag-isip ng maigi, at hindi basta-basta nagagalit ay isang bihirang hiyas. Karamihan sa mga tao ay agad na nagre-react sa kahit maliliit na bagay. Mapatraffic sa daan, negatibong komento sa social media o hindi magandang sitwasyon sa trabaho. Ngunit ang lalaking mapagpasensya at may kontrol sa kanyang reaksyon ay nagkakaroon ng respeto mula sa iba, lalo na mula sa mga babae. Ang pagiging composed sa harap ng anumang pagsubok ay nagpapakita ng maturity at inner strength. Ang isang babae ay mas komportable sa isang lalaking hindi pabigla-bigla sa desisyon, hindi madaling mabuyo ng galit at hindi nagpapadala sa emosyon. Ang pagiging mapagpasensya ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Sa halip, ito ay isang tanda ng mataas na disiplina at pag-unawa sa mga bagay na hindi dapat madaliin. Sa isang relasyon, ang pasensyosong lalaki ay mas madaling lapitan at kausap. Hindi siya nagdedesisyon ng dala ng bugso ng damdamin. Kapag may hindi pagkakaunawaan, mas inuuna niya ang pag-intindi kaysa ang pagsigaw o pagbibigay ng matatalas na salita. Ang ganitong klaseng lalaki ay nagbibigay ng kapanatagan sa isang babae dahil alam niyang hindi siya kailangang matakot sa emosyonal na pagsabog sa kahit anong oras. Sabi ng mga Stoic, ang taong marunong maghintay ay laging nasa tamang oras. Si Seneca, isang tanyag na Stoic philosopher, ay nagturo na ang pagiging padalos-dalos ay isang ugali ng mahihina. Ang tunay na matibay ay ang taong may kakayahang maghintay, suriin ang sitwasyon at kumilos lamang kung kinakailangan. Kapag natutunan mong maging mapagpasensya at hindi madaling mag-react, hindi lang babae ang mas maengganyo sa iyo. Magkakaroon ka rin ng mas matibay na relasyon, mas matinong pagdedesisyon sa buhay,
at mas mataas na respeto mula sa iba. Pang-anim, hindi takot sa pagiging vulnerable pero hindi rin mahina. Maraming lalaki ang iniisip na ang pagpapakita ng damdamin ay tanda ng kahinaan. Kaya naman, maraming lalaki ang pinipiling itago ang kanilang emosyon. Iniisip na ang pagiging matigas at walang pakiramdam ang sukatan ng tunay na lalaki. Pero ang totoo, ang isang lalaking hindi takot ipahayag ang kanyang damdamin. Habang nananatiling matatag at may kontrol sa sarili, ay mas hinahangaan ng kababaihan. Ang pagiging vulnerable ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahina. Sa halip, ito ay isang tanda ng tiwala at tunay na kumpiyansa sa sarili. Kapag ang isang lalaki ay kayang aminin ang kanyang takot, pagkakamali o saloobin ng hindi nawawala ang kanyang dignidad at paninindigan, mas nagiging tunay siya sa mata ng iba. Hindi siya nagtatago sa peking tapang o ego, kundi nagpapakita ng totoong damdamin ng may maturity at wisdom. Sa isang relasyon, gusto ng mga babae ang lalaking bukas sa komunikasyon. Mas gusto nila ang lalaking kayang ipahayag ang kanyang iniisip at nararamdaman kaysa sa isang taong tahimik pero bigla na lang sasabog dahil hindi niya naproseso ang kanyang emosyon ng maayos. Pero ang susi rito ay balanse. Hindi mo kailangang ilabas ang lahat ng nararamdaman mo sa bawat pagkakataon, kundi piliin ang tamang oras at paraan upang maipahayag ito ng may lalim at respeto. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na tapang ay hindi pagtatago ng emosyon, kundi ang paghawak nito ng may kontrol. Ayon kay Marcus Aurelius, ang isang malakas na tao ay hindi nangangahulugang walang nararamdamang sakit o takot, kundi may kakayahang pangasiwaan ito nang hindi nadadala ng kanyang emosyon. Kapag natutunan mong maging bukas sa iyong damdamin nang hindi nawawala ng kontrol, mas nagiging totoo at maaasahan ka sa mata ng kababaihan. Hindi ka mahina, kundi isang taong may lalim at integridad. At ito ang tunay na katangian ng isang lalaki na dapat hangaan. Pampito, may malakas na moralidad at integridad. Sa mundo ngayon, na puno ng panandaliang kasiyahan at madaling tukso, ang isang lalaking may matibay na moralidad at integridad ay nagiging pambihira. Ang pagiging tapat sa iyong mga prinsipyo, anuman ang sitwasyon, ay hindi lamang nagpapakita ng lakas ng loob, kundi nagpapahayag din ng tunay na halaga ng iyong pagkatao. Ang mga babae ay hindi lamang naghahanap ng lalaking matalino o may itsura. Mas mahalaga sa kanila ang isang lalaking maaasahan, may paninindigan, at hindi madaling mahulog sa tukso. Ang lalaking hindi nagpapadala sa peer pressure, hindi madaling maimpluwensyahan ng maling gawain, at kayang manindigan sa kung ano ang tama ay isang lalaking may tunay na halaga. Isang halimbawa nito ay ang pagiging tapat, hindi lang sa relasyon, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang taong may integridad ay hindi nangangako ng hindi niya kayang tuparin. Hindi siya naglalaro ng damdamin ng iba at hindi siya gumagawa ng bagay na labag sa kanyang moralidad kahit walang nakatingin. Ang ganitong katangian ay nagdadala ng respeto mula sa iba, lalo na sa mga kababaihan. Sabi ng mga Stoic, ang karakter ng tao ay nasusukat sa kanyang paninindigan. Ayon kay Epictetus, ang tunay na kagandahan ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kanyang pagkilos at prinsipyo sa buhay. Ang isang lalaking may integridad ay hindi kailangang ipagyabang ang kanyang mabuting asal.
Makikita ito sa kanyang kilos, desisyon, at sa paraan niya ng pakikitungo sa iba. Kapag natutunan mong manindigan sa iyong paniniwala at ipakita ang iyong tunay na pagkatao ng walang takot, mas magiging kaakit-akit ka sa mga kababaihan. At mas mararamdaman mo rin ang tunay na respeto mula sa mundo. Pangwalo, kakayahang mamuno ng walang yabang. Ang tunay na leader ay hindi kailangang maging maingay, mapagmataas, o nangingibabaw sa iba gamit ang takot at pagmamando. Ang isang lalaking may natural na leadership ay hindi kailangang ipagsigawan na siya ang dapat sundin. Dahil kusa siyang nire-respeto ng iba batay sa kanyang kilos, paninindigan at kakayahang pangalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang mga responsibilidad. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi pinamumunuan ng kanyang ego. Hindi niya kailangang ipagyabang ang kanyang kakayahan, posisyon o kayamanan upang makuha ang respeto ng iba. Sa halip, ang kanyang pagiging composed, matalino sa desisyon at patas sa pakikitungo sa mga tao, ang siyang nagdadala sa kanya ng likas na awtoridad. Ang mga babae ay naaakit sa isang lalaking may kakayahang mamuno, hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa tunay na kakayahan niyang ipakita ang direksyon sa buhay at sa relasyon. Ang isang tunay na leader ay hindi nagpapataw ng kontrol sa iba. Sa halip, siya ang nagbibigay ng inspirasyon para ang iba ay maging mas mahusay. Hindi siya nangingibabaw sa pamamagitan ng pananakot o pang-aapi, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa. Sa isang relasyon, ang ganitong lalaki ay kayang gabayan ang kanyang kapareha ng may respeto at pagmamahal, hindi sa pamamagitan ng pagiging dominante o controlling. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na pinuno ay hindi kailangang sumigaw para sundin. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamabuting leader ay hindi yung nagpipilit makuha ang respeto ng iba, kundi yung nirerespeto dahil sa kanyang kilos at paninindigan. Ang tunay na stoic na lalaki ay may disiplina, may direksyon, at kayang gabayan ng iba ng walang yabang at pagmamalaki. Kapag natutunan mong mamuno ng may dignidad at respeto, hindi lang babae ang maaakit sa iyo. Magkakaroon ka rin ng tiwala at paghanga mula sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Pansyam, self-discipline at kakayahang pigilan ang sarili. Ang isang lalaking may disiplina sa sarili ay nagiging isang haligi ng lakas at respeto. Hindi lamang sa mata ng kababaihan, kundi sa lipunan sa kabuuan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nadadala sa mga panandaliang kasiyahan, labis na pagkain, pag-aaksaya ng oras, bisyo, at iba pang distractions na walang tunay na halaga. Ngunit ang isang lalaki na kayang kontrolin ang kanyang sarili, pigilan ang kanyang mga impulsive na pagnanasa, at mamuhay ng disiplinado ay isang lalaking may tunay na maturity. Sa isang relasyon, ang ganitong lalaki ay nagbibigay ng tiwala at seguridad. Hindi siya padalos-dalos sa desisyon, hindi siya madaling madala ng emosyon, at hindi siya nagpapadala sa tukso. Ang babae ay mas naakit sa isang lalaking may kakayahang pangalagaan ang kanyang buhay, sapagkat ito ay isang tanda ng kakayahan niyang pangalagaan ng iba. Halimbawa, ang isang lalaking may disiplina sa kanyang katawan sa pamamagitan ng regular na pag-eehersisyo ay hindi lamang nagpapakita ng pisikal na lakas, kundi pati na rin ng dedikasyon at commitment. Ang isang lalaking may disiplina sa pananalapi ay hindi lamang responsable para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang hinaharap. Ang isang lalaking kayang kontrolin
Ang kanyang emosyon sa mga mahihirap na sitwasyon ay nagpapakita ng tunay na paninindigan at maturity. Sabi ng mga Stoic, ang pinakamahirap na labanan ay ang laban sa sarili. Ayon kay Epictetus, ang tunay na kalayaan ay hindi ang kakayahang gawin ang anumang gusto mo, kundi ang kakayahang pigilan ang iyong sarili sa mga bagay na makakasama sa iyo. Ang isang lalaking may disiplina sa kanyang buhay ay hindi alipin ng kanyang damdamin o pagnanasa. Siya ang may kontrol sa kanyang sarili. Kapag natutunan mong maging disiplinado, mas nagiging maayos ang buhay mo. Mas nagkakaroon ka ng respeto mula sa iba. At higit sa lahat, nagiging isang lalaking may tunay na halaga. Isang lalaking hinahangaan, iginagalang, at hinahanap ng isang tunay na babae. Pansampu, hindi siya umaasa sa opinyon ng iba. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nabubuhay batay sa kung ano ang sasabihin ng iba. Maraming lalaki ang gumagawa ng desisyon hindi dahil ito ang gusto nila, kundi dahil takot silang husgahan. Ngunit ang isang tunay na lalaking may halaga ay hindi umaasa sa opinyon ng iba. Hindi siya nadidiktahan ng mundo, bagkus siya mismo ang lumilikha ng kanyang sariling daan. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi nangangailangan ng pag-apruba upang gawin ang alam niyang tama. Hindi siya nagpapaapekto sa social media. Hindi siya gumagawa ng mga bagay para lang magpasikat at hindi niya binabago ang kanyang sarili para lang magustuhan ng iba. Siya ay may matibay na paninindigan at tiwala sa sarili. Ang ganitong klaseng kumpiyansa ay likas na nakakaakit sa kababaihan dahil ito ay tanda ng maturity at inner strength. Sa isang relasyon, gusto ng isang babae ang lalaking may sariling isip. Hindi yung pabago-bago ng desisyon depende sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Ang isang lalaking alam kung ano ang gusto niya sa buhay at hindi natitinag ng kritisismo ay nagiging natural na pinuno. Isang taong may direksyon, may layunin at may integridad. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay ang hindi pagiging alipin ng opinyon ng iba. Ayon kay Marcus Aurelius, ang isang matalinong tao ay hindi aasa sa papuri o pagsang-ayon ng iba, sapagkat alam niya na ang kanyang tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa panlabas na validation. Kapag natutunan mong maging malaya sa iniisip ng iba at sundin ang sarili mong prinsipyo, hindi lamang babae ang maaakit sa iyo, mas magiging buo ka bilang isang tao. Dahil sa dulo, ang buhay ay hindi tungkol sa kung paano ka hinuhusgahan ng iba, kundi kung paano mo ito isinasabuhay ng may dangal, tapang, at tunay na layunin. Ang tunay na pagiging kaakit-akit sa isang babae ay hindi lang nakikita sa panlabas na anyo, kundi higit sa lahat sa panloob na karakter ng isang lalaki. Ang itsura ay maaaring magdala ng pansamantalang atensyon, pero ang ugali, disiplina at paninindigan ang nagdadala ng tunay na respeto at paghanga. Ang 10 katangiang tinalakay natin ay hindi lang makakatulong sa iyo sa larangan ng pag-ibig, kundi sa buong buhay mo bilang isang lalaki. Ang kakayahang manatiling kalmado, ang pagkakaroon ng layunin sa buhay, ang pagiging disiplinado at ang paninindigan sa iyong sariling prinsipyo ay hindi lamang nagpapataas ng iyong halaga sa mata ng kababaihan. Ito rin ang susi sa isang matagumpay at makabuluhang buhay. Bilang isang lalaking sumusunod sa Stoic philosophy, gawing layunin ang pagiging disiplinado, matatag at may tunay na halaga.
Hindi mo kailangang habulin ang tamang babae. Dahil kapag naging isang lalaking may prinsipyo ka, kusa kang mahahanap ng tamang tao para sa iyo. Ang pagiging isang taong may mataas na moralidad, integridad at kumpiyansa sa sarili ay hindi lang magpapaganda ng iyong relasyon, kundi magpapabuti rin ng iyong buhay sa pangkalahatan. Kung gusto mong matutunan pa ang wisdom ng Stoicism at kung paano ito makakatulong sa iyong buhay, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Tagalog Stoic Wisdom. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagiging isang tunay na lalaki na may disiplina, respeto at paninindigan. Hanggang sa susunod na video, manatiling matatag, disiplinado at totoo sa iyong sarili.